Samantala nitong Huwebes na pagdesisyonan na ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig ang sumukong si Janet Lim Napoles kabilang ang ilang opisyal ng Department of Budget and Management upang pagpaliwanagin hinggil sa PDAF fund scam. Narito naman ang istoryang tinutukan ni Bianca Piedad. Nakatakdang ipatawag na Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig ang sumukong si Janet Lim Napoles kabilang ang opisyal ng Department of Budget and Management o DBM upang hinga ng pahayag kaugnay pa rin ng Priority Development Assistance Fund scam na kinasasangkutan ng ilang senador at kongresista. Merong ebidensya na binulsa ng mga legislators. We have to wait till the investigation is finished. We have to call the other witnesses, especially the whistleblowers, and of course, Janet Napoles. Ayon sa Commission, nagsisimula ang proseso ng PDAF sa request ng mababata sa DBM. Ibibigay ng DBM sa implementing agencies ang PDAF at ang mga ahensyang ito ang bahala na magbigay ng PDAF sa NGOs. Lumabas sa inisyal na pagdinig ng Blue Ribbon na 82 non-government organization o NGOs ang nakatanggap ng 6 na bilyong piso para sa livelihood projects. At 8 dito ay may kaugnayan umano kay Napoles at tumanggap ng PDAF releases na nagkakahalaga ng kabuang 2 bilyong piso mula kina Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile, Senador Bong Revilla, Senador Gringo Honasan at Senador Jinggoy Estrada. Sina Enrile at Revilla lang umano ang nagkumpirma ng kanilang signatures sa mga dokumento na ibinigay ng implementing agency sa COA, habang wala pang komento si Estrada at Honasan sa sulat ng COA. Lahat ng fund transfers para sa mga NGOs na iniuugnay kay Napoles ay ipinadadaan ng mga nabanggit na senador sa implementing agencies. Sa 5 senador na sangkot sa anomalya, tanging si Senador Bongbong Marcos ang hindi binanggit ng COA. Samantala umaasa ang mga senador na lalabas ang totoo sa susunod na pagdinig. Ako'y umaasa ng lahat ng mga witnesses kasama si Ms. Napoles na tawag sa hearing na to ay dadalo at yung buong katotohanan ay lalabas sa ating mamayan. So let's get the testimony from her, but not at exchange of being a state witness when hindi naman kailangan. I hope that the senators who are implicated take the time to really talk to the media and talk to the public to try to explain themselves. I think at the minimum, they need to explain kung bakit nga napili nila yung mga NGOs na napatunayan pa. I have instructed my staff to do all the documentation, the research work, and my staff has discovered the signatures of my other staff has already been published. Hindi naman makakadalo sa susunod na pagdinig si COA Chair Tan dahil dadalo ito sa kandidatura niya sa United Nations Board of Audit. Kahalili muna kay Tan sina COA Commissioners Heidi Mendoza at Rowena Guanzon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.